Can we all stand and we just declare this? Can we all declare this? Kawikaan 18:21. Sabay-sabay po tayo, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. Pwede bang pakiulit ninyo? Ang buhay Hallelujah. Tayo po'y maaari ng maupo. When God created the heavens and the earth, God rested. Tama po ba? Did God rested? Nagpahinga po ba ang Diyos? Nung pangilang araw? Nung pampitong araw, nagpahinga ang Diyos. Bakit po kaya sa tingin ninyo nagpahinga ang Diyos? Saan po nagmula ang creation ng Diyos? Whatever He declares, it happens. Hello? But on the seventh day, He rested. Why did God rested? Because He let His creation, the man, to do his job. Meron pong inaasahan ang Diyos na meron tayong gawin. Katulad po ni Adan, inasahan ng Diyos na may gawin si Adan. Ano pong ginawa ni Adan? He start declaring the names of the animals, the names of the plants, every creation, Adam gave the name by declaring. Hello? Tingnan niyo po kung gaano kahalaga ang declaration. Kaya po yung ginagawa natin ngayon dito, we keep declaring the Word of God. Because ang sabi po doon, ang buhay at kamatayan sa dila nakasalalay. At ang kapangyarihan yan ay ipinagkaloob na ng Diyos sa bawat isa ng mga nilalang niya, tayo na mga tao. Hinayaan niya si Adan na magdeklara at kumilos after 7 days at ang Panginoon inapprove niya ang lahat ng dineklara ni Adan. Amen po ba? Hello? Ang ating mga dila, mga kapatid, ay napakahalaga. Kaya naman, nung ito ay ninakaw ng kaaway, ang kalayaan na meron tayo, ang Diyos, mga kapatid, binayaran niya para mabawi ang kapangyarihan ng dila na ito. To the extent na namatay si Jesus. Hello? Tingnan niyo po masdan niyo mabuti. Ano pa, pagtapos mong tanggapin si Jesus, ang ginawa ng Panginoon, ipinadala ang Espiritu Santo. Alam niyo kung anong unang binago sa atin pagdating ng Espiritu Santo? Ang unang binago sa atin ay ang ating mga dila. Ang sabi po, sa Gawa 2:1 hanggang 4, nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong na malakas na hangin. At napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. Anong verse 3? Sabi niya, may At silang lahat ay napuspos ng Espiritu at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu.
Ganito kahalaga ang ating mga dila na bago inutusan, bago humayo ang mga disipulo ng Panginoong Jesucristo, nung sila ay natubos na sa kasalanan, nung sila ay mananampalataya na ng Panginoong Jesucristo, hindi sila basta-basta pinahayo hanggat hindi nababago ang dila na mayroon sila. Kaya ang daladala ng Banal na Espiritu ay dilang apoy. Sapagkat ang buhay at ang kamatayan sa dila nagmumula. Hello? Whatever we confess, whatever we say, whatever you bound on earth shall be bound in heaven. Whatever you loose on earth shall be loose in heaven. Hello? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka basta-basta. Hallelujah. Now, ang Banal na Espiritu ay hindi pinagkaloob sa bawat isa sa atin para lang tayo makapagsalita ng iba't ibang mga wika. God has not just given us the Spirit just for us to speak in different language. Hindi po yun ang purpose ng Lord. Ibinigay ang dila mo, hindi para doon lamang i-corner or ikahon yung dila mo na yan. Bagkus may purpose ang dila na ito. Ano yun? Ipinagkaloob siya para maibalik ang tunay na layunin ng Diyos sa atin. Ano yon? Makapaglingkod ng may buhay at kapangyarihan. Sapagkat yun po ang nawala kay Adan nung tayo po ay nagkasala. The authority, the dominion that God has given unto us. Akalain mo yun, ano man ang kanyang dineklara, inaprubahan ng Diyos. Ano man ang kanyang sinabi, inaprubahan ng Diyos. Pero nung siya'y nagkasala, wala na. Iba na ang nag-approve. At ang lumalabas sa bibig na ng mga tao ay hindi na pawang para sa kaharian ng Diyos, kundi pawang para sa sarili at para sa demonyo na. Hello? Think about what I am saying to you right now. Tingnan mo yung katabi mo. Sa kaliwa, sa kanan, sa harap, sa likod. Tayo ay mga pinili. At hindi lamang po tayo pinili, kundi inatasan ng gobyerno ng Diyos dito sa lupa. Sabihin mo, inatasan ka. Hallelujah. You were commissioned by God. You are commissioned by the government of God. Sino po sa tingin ninyo ang nagbigay kapangyarihan sa mga pulis? Gobyerno. Sino sa tingin ninyo ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga MMDA para manghuli? Gobyerno. Sino sa tingin ninyo ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga husgado? Gobyerno. At ikaw at ako ay pinili ng Diyos at inatasan upang tayo, mga kapatid, ay kumilos na ayon sa gobyerno ng Diyos. I hope and pray na nakukuha ninyo ang ating pag-aaral sa gabing ito. Kaya hindi na ang sarili natin ang ihahayag sa ating mga bibig. Hello? Sabihin mo, hindi na ikaw. Amen? Ganito po eh. When I call Daniel, halika nga rito. Lapit ka rito, Daniel. Harap ka sa akin kasi akong tumawag sa'yo.
Sinabi ko kay Daniel, Daniel, go. Anong ibig sabihin ng go? Government order. Ang nagbibigay ng commission kay Daniel ay ang kaharian ng langit. Eh sabi ko sa kanya, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So what is the mission of Daniel? Go and make disciples. Hello? Kaya pagdating niya sa mundo, ano ang gagawin niya? Gagawin niya ba ang mga bagay na pansarili niya? O ang gagawin niya ay yung inutos sa kanya? It is no longer about us, but it's about the government of God. Pero anong tinuro ng demonyo sa atin? Puro sarili. Hello? Mag-aral ka ng 6 na taon. Mag-aral ka ng another 6 years. Mag-aral ka ulit, gumraduate ka. Mag-aral ka ulit, puro. Tama. Pero ikaw na tinawag ng Panginoon at pinili. Hindi na yun ang mission mo. Ang gagawin mo, kung ano ang iniutos sa'yo, yun ang gagawin mo. And the more you do it, the more God will bless you in everything that you need. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Anong inuuna mo? Yung utos. Are you getting the point? Hello? God has given His image and likeness. The very power of God is in us. The power of declaration. But that declaration is not about you. It's not about me. It's not about us. But it's all about the commissioning. It's all about the government of God. Hello? Nagets nyo mga kapatid? Kaya ito, miski mag-iiyak ka sa harapan ko, sabi ng Panginoon, kung ang daladala mo ay para sa pansarili mo lang, that's invalid. Kaya sabi niya sa Matthew 7, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay mangangaligtas. Bagkus siya lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Itinuro ng mundong ito, ang itinuro ng dyablo sa atin, ay puro ito. Kaya ang nangyayari ngayon, nagkakaroon ng kompetisyon sa pamilya, sa magkaibigan, maging sa mag-asawa. Nagkakaroon ng competition sa magpipinsan. Why? Kasi yun yung espiritu na pinagkalob sa atin. Kaya napakahalaga ang pagtanggap sa Panginoong Jesucristo sapagkat ikaw ngayon ay bago na. Sabi ng 2 Corinthians 5:17. Anong ibig niyang sabihin bago na? We are not talking about religion here. We're talking about understanding the commissioning of the government of God. Nauunawaan mo ba ang pagkatao mo? Hallelujah. Kapag ikaw ay kinumission, hindi na yung produkto mo ang inilalako mo sa merkado. Tama, mali?
Hello? Ang daladala mo ay ang pangalan ng gobyerno nag-utos sa'yo. Sino ang nagpapasahod? Gobyerno. Hello? And the more you do your job, the government that appointed you will going to compensate you, promote you. Amen? Hello? Ipopromote ka naman ng Panginoon eh. Ang mahalaga, gawin ninyo ang mga bagay-bagay hindi para pansarili, kundi gawin mo simula ngayon ang mga bagay para sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. Kaya po sabi rito, hindi na ang sarili natin ang iahayag ng ating mga bibig, kundi ang pagsulong ng kaharian ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, ito na ang daladala mo. Nakukuha po ba natin ang ibig ko sabihin? Mga kapatid, sa gabing ito. Sabi ng John 15:6, hindi ninyo ako pinili. Kayo ang pinili ko. Para ano? Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga. Upang ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Minsan, nami-misdirect din tayo rito eh. Akala natin puro material na bagay. Lord, when I serve you in the church, I will ask whatever I wish, you are going to give it to me. Hindi yon. Tandaan ninyo, ang bawat pagkilos na ginagawa natin ngayon ay para na sa kaharian ng Diyos. Pinili ko kayo upang kayo magbunga. Ano yung bunga? Isa lang naman ang bunga binigay sa atin in Galatians 5:23. Love, joy, peace, patience. Ilang bunga yung binanggit doon? Ilan? Ilan? Sino nagsabing isa? Ilang bunga? Isa. Isa lang naman yung bunga eh, pero may 9 na lasa. Hello? Singular lang yung fruit, hindi fruits. Fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control, faithfulness, and faithfulness. Sasampu sana, no? 9 na panlasa, pero isa ang bunga. At gusto ng Diyos, manatili yun sa atin. Bakit kailangan manatili ng bunga sa atin? Para ang mga bagay na yan ay makakatulong sa atin sa ating paglalako ng kaharian ng Diyos. Habang ibinabahagi mo ang kaharian ng Diyos, kailangan mo ng love. Kailangan mo ng joy. Kailangan mo ng peace. Kailangan mo ng patience. Kailangan mo ng kindness. Kailangan mo ng goodness. Kailangan mo ng gentleness. Kailangan mo ng faithfulness. Kailangan mo ang 9 na lasa ng bunga ng Banal na Espiritu. At habang ginagawa mo ito, sabi ng Panginoon, ask whatever you wish. It will be given. Material po ba yon? Hindi. Yung material na bagay, sabi ng Panginoon, huwag niyong isipin yan. Let the day worry about himself. Sabi ng Matthew 6, tama po ba? Nag-aalala kayo sa damit ninyo? Sa kakainin ninyo? Hayaan yung susunod na araw ang mag-alala nun para sa'yo. Look at the birds of the sky. Ang ibig lamang sabihin ng Panginoon, huwag niyong ituon ang mga bagay na yan. Si Solomon, ang hinihingi niya, wisdom, karunungan. Lahat ng pangangailangan natin sa mundong ito, na ipagkaloob na ng Diyos, simula pa nung creation.
Hello? And nothing to worry. Ang sinasabi ng Panginoon, tuloy mo lang. You ask wisdom, you ask peace, you ask strength, and it shall be given unto you. Eh minsan, puro pera na lang eh. Kaya ang tingin sa atin ng Panginoon, plak. Pera lang ang katapat. Sabi ng Panginoon, bago ka pa humingi, alam ko na kung ano pangangailangan ninyo. Tama, mali? Hello? Bago pa kayo humingi, alam ko na pangangailangan ninyo. Pero ang nais ng Diyos na hingin natin ay yung kalakasan, katalinuhan, kapayapaan. Dahil kailangan natin yon habang pinopromote po natin ang kingdom of God. Ay, nako. 2 Corinthians 5:20. Kaya nga, kami mga sugo ni Kristo. Ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo. Hayaan ninyo maging kaibigan kayo ng Diyos. They focus only to God. John 12:49, sapagkat hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko lamang. Ang Ama na nagsugo sa akin, siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipahayag. Hello? It's no longer about you. When we say you are serving God, it's no longer about us. It's all about the kingdom of God. Nagtatrabaho ka ngayon? Para ka kanino ka bumabangon? Para sa utos na nag-utos sa akin. Hindi yung, para kanino ka bumabangon? Kasi yung mga anak ko maliliit pa eh. Kailangan ko magtrabaho. Kasi mag-aaral pa sila. Kasi ang dami nating alalahanin sa buhay. Ang sabi ng Panginoon, kung ang puso't isipan mo nakatuon sa akin, ako ang bahala sa iyo. Even if you are in the workplace, pero ang isip mo, okay? Even if you are in the school, pero ang isip mo is to promote the kingdom of God, His righteousness, ang katuwiran ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, nakikita ng Panginoon ang puso mo. At ang lahat ng pangangailangan mo, ipagkakaloob niya. Bakit? Tingnan niyo po ito. Kung ang gobyerno, tingnan niyo po, kapag ang isang gobyerno ang nag-utos sa iyo, humayo o go, ano sa tingin ninyo? Ano sa tingin ninyo? Ibig sabihin, hello? Uy! Sagot ka niya! Kinomission ko yung pulis, halimbawa, nang huli, malaking tao ang nakalaban. Ang gagawin ng gobyerno, tutulungan yung pulis, bibigyan ng abogado. Amen? Hindi pa babayaan yan kasi nanggaling sa akin ang utos. Sino rito ang naniniwala na siya ay pinili at inutusan ng Diyos? Sino rito naniniwala na siya ay pinili at inutusan ng Diyos? Hallelujah! Sabi niya, humayo kayo. Huwag kayo magdadala ng anuman sa lapi. Siya ang bahala. Papasok ako sa Jerusalem. May nakatali doon.
na donkey. Kunin ninyo, sasakay ako. Alam niya na eh. Wala kaming pambayad ng tax. Yung unang huli mo, Pedro, na isda, kunin mo. Yung pambayad natin ng tax. Lord, kanina nagko-compute kami ni Lucky. Kasi kanina, nagbayad kami ng 100 plus. Para sa bakal, para sa plywood, para sa kahoy. Nakaka 640 plus na tayo eh. Hindi pa nabubuhusan. Materyales pa lang yun. Paano matatapos to? Lord, you said go. Lord, sinabi mo go. Problema ko ba yun? Kaya pagka nakarinig kayo sa banal na Espiritu, punta mo nanay mo, share the gospel to her. Huwag ka magdalawang isip, Lord, mataray yan eh. Baka hindi ako bigyan ng baon. Huwag ka magdalawang isip, sabi ng Panginoon, sagot kita. Hello? Hello? Ang bibig natin ay makapangyarihan. Kaya lang, gamitin po natin ito para sa kaharian ng Diyos. Bakit po siya makapangyarihan? Because you are commissioned. When you knock at the door, taga-barangay ka. Meron po akong sampina sa inyo. Tanod lang yon. Susunod ka, hindi. Because the word of that tanod is commissioned by the government. Hindi mo pwedeng sawayin yon. Hello? Life and death depends from our tongues. Kaya pag sinabi mo, in the name of Jesus, you are healed, God will hear it from heaven. At kapag ang ginagawa mo ay para sa kingdom of God at para doon sa commissioning sa'yo, it will be granted. Hello? Pero sasabihin mo, Panginoon, sabihin mo sa akin ng 6 na numero. Kung walang-wala, miski yung easy to na lang, it will not be given because that is not the mandate of God to you. The mandate of God to you is to promote the kingdom of God. That is the reason why God created you. Did you not notice the 3 songs that we sang? A song of freedom is, ano yun? Pwede bang pakilagay mo? Sige nga lang. I sing about the one I love. The one I love. It's not because of you. Sige, next. All I can see is your mercy. Wala ka nang ibang nakikita ngayon. Hindi ang sarili mo, hindi yung galing mo. Uy, ang galing ko mag-preach. Ang galing ko mag-gitara. Ang galing ko mag-drum. All I can see is your mercy. All I can see is your grace. Sige, your love is wonderful. Let all the people sing that are gathering up. Nakafocus lahat dun eh. Ano yung second song? Tingnan yung second song. Tingnan nyo kung kanino nakafocus. Bless the Lord, O my soul.
and all that is within me. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship your holy name. The sun coming, the new day dawning. It's time to sing your song. Sa Kanya lahat. It's no longer about you. Miski nasasaktan ka na dyan, nahihirapan ka na, sobra ng hirap mo. Ay, mamaya, tingnan natin. Ano yung pangatlong kanta? Holy, holy is your name. Oh, halala. Falling down in worship, sige. To sing the song of ages to the Lamb. And all who have gone before us and all who will believe, sige lang. We'll sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Hello? Yan na dapat ang puso ng tunay na mananampalataya ng Diyos. Hindi ito tungkol sa'yo. Na mag-iinarte ka dyan sa harapan. Ito'y tungkol sa Diyos. Kaya ang sabi po sa Roma 8:31-32, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Why? Because He is the one who commissioned us. If God is with us, who can be against us? So in Corinthians chapter 9, verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkawang gawa. Eto, material na itong usapan na ito. Okay? Pero wag niyo kakalimutan, para saan na naman yon? Pagkakawang gawa. Bakit? The kingdom of God is promoting love, joy, peace, patience, kindness. Kasama po yun. You are blessed to be a blessing. You are blessed because you followed the mandate of God given to you. Nakita ng Diyos ang puso mo. Sumunod ka. Pinagpala ka niya. Ngayon pinagpala ka, hindi para solohin mo, kundi gamitin mo pa rin yan doon sa commission ng Diyos sa iyo sa kaharian ng langit. Hello? Marami ang nag-enjoy ngayon. They travel. Hindi ko naman sinasabing masama mag-travel. Kung nagta-travel ka sa sarili mo, masama yan. Pero kung nagta-travel ka to promote the kingdom of God, praise the Lord. There is a purpose. Amen? Hello? Pero kung luxurious lang, maiyabang mo lang, masabi mo lang, erase. Hindi yan counted sa heaven. Hindi ka makaka-score sa Lord. Hallelujah. Layunin pa rin ng gobyerno ang kinabukasan. Philippians chapter 4 verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawa ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot. O mangamba, habang isinusulong natin ang kaharian ng Diyos. Alam nyo, nung tinamaan ako nito, pulag na ako sa numero ng mag-a-attend. Before, tatayo, kukunti tayo ah. Now I don't care. As long as there is someone who stood before God being faithful to the commission of God, let's do it. Remember
that God chooses only 12. Jesus only chooses 12 disciples. So mablay pa yung isa. Then later on, it becomes 72. And then later on, they become 500. Later on, they become thousands. And I do not just see there that number. I do not desire. What I desire right now is to focus in worshiping and serving God. Lord, iba na ako ngayon. Mula ngayon, ang isip ko ay para ma-promote ang kingdom of God. Hello? And as we do it, God will definitely bless us, promote us in everything that we do. Kaya, sabi ko rito, kaya't mag-focus ka sa dapat na ipinapagawa at ipinapasabi ng Diyos patungkol sa kanyang kaharian. Next, hindi na ito tungkol sa iyo at sa akin. Ang kilos natin bilang mananampalataya ay pawang para sa kaharian lamang na nag-appoint sa atin. In the book of Jeremiah, binabasa ko ito. Natatawa ako kay Jeremiah. Magaling na propeta rin ito no? Kaya lang reklamador. Reklamo ng reklamo kay Yahweh. Nagkaroon tuloy siya ng sakit. Ang dami yung concerns. Puro nakatingin siya dito. Kung babasahin ninyo yan, in verse 18, nagre-reklamo siya Hanggang kailan ako ang ganitong kalagayan ko? Minsan, ganon din tayo yung mga maglilingkod sa Panginoon. Ayoko na, kakasawa na Parang wala naman nangyayari. Sabi ni Jeremiah, Lord, paano ang gagawin ko? Alam mo, sinagot ng Panginoon sa kanya ito. Ganito ang sinagot ni Yahweh. Kung ginamit na nga siya ng Panginoon, no? Pero nakatuon pa rin siya sa sarili niya. Ayun. Stress siya. Burn out. Mababurn out ka talaga pag eto tinignan mo. Minsan, inuudyokan na rin ako ng reklamo Lunes, mga ngalampag na ako, Laki, yung order natin materyales. Pagdating dito, kailangan po ng ganito kukuha sa garahe. Takbo kami sa garahe, ako na yung driver, ako pa tagahakot. Wala naman kaming bayad. Si Laki, papagalitan ko pa yan. Wala akong tulog, puyat kami. Di baling walang tulog, kaysa walang gising. Ay, sikasuhin mo yung order. Minsan naaawa ako sa kanya kasi dumadalas yung pananakit ng ulo. Pero we do not have the right to complain. But rather, take it as a blessing that God is using us. Sige, Lord. Go lang. Go lang ng go. Kung magsasalita ka ng mga bagay na may kabuluhan, kasi ang dami nating mga sinasabi, ang dami nating reklamo, wala namang kabuluhan. Sapagkat ang Diyos, ang kabuluhan sa Kanya ay yung mga bagay na iniutos niya sa iyo na dapat mong gawin. Kaya kapag hindi ka sumunod, tandaan po natin, ang unang kultura ng kaharian ng Diyos ay pagsunod. The first culture
Kaya pag hindi ka sumunod sa pinag-utos niya sa'yo, maski na ano ang dami ng ginawa mo, di ba? Illustration natin. Sabi ng nanay mo, Monique, sabi ng nanay niya, magsaing ka ha. Pag alis ni Mean, ang ginawa ni Monique, naglaba, nagwalis, nagmap, nagsampay ng labahin. Ang daming ginawa. Pero pagdating ng nanay, anong itatanong? Nagsaing ka ba? Kasi yon ang inutos niya. Hello? Pagharap natin sa Panginoon, ano ang ginawa mo? Sa inutos ko sa iyo. Sana ang sabihin ng Diyos sa atin, well done, my good and faithful servant. Are you blessed? Ang Diyos, hindi siya interesado sa mga opinion natin. Hindi siya interesado sa mga reklamo nyo. Bago ka pa nagreklamo, may plano na ako. Nabuo na yung plano ko, sabi ng Panginoon sa Book of Isaiah, from the beginning to the end. Alam ko yung ginagawa ko, ano yung mga opinion nyo? Hindi ako interesado sa opinion nyo. Interesado ako kung kayo'y sumusunod sa akin o hindi. Miski ano pang katuwiran yan, naisip ko na yan. Gamitin po natin ang kapangyarihan ng bibig na ito ng may kabuluhan sa kaharian ng langit. Kaya basahin po natin ito sabay-sabay. Mula ngayon, Amen! Useless na ikaw ay makipag-away. Because that is not the mandate of God to you. Useless na ikaw ay magreklamo. Useless na ang lagi mo na lang sinasabi, hirap na ako. Useless ang lahat ng opinion natin. But rather, ang dapat lumalabas sa bibig natin ay pawang kapakinabangan para sa kaharian ng Diyos. Sabi po sa Ezekiel 44 verse 23, ito po ang dapat natin gawin. Ituturo nila sa mga tao kung ano ang pagkakaiba ng itinalaga kay Yahweh at ng hindi. Ituturo rin nila kung paano ang pagkilala sa malinis at sa marumi ayon sa tuntunin. Yun po yung tungkulin natin eh. Sasabihin natin ang tama at mali sa tao. Dahil tayo ay nagtatrabaho sa gobyerno ng Diyos. If we understand the mandate of the government of God, and let us be one with that mandate. Kapag ang sinabi ng presidente natin, ganito ang gusto kong mangyari, makiisa po tayo doon, huwag nating kontrahin. Rebelde po ang tawag doon. Amen? Hello? And last pointer, sabi niya rito, tayo ay dinisenyo ng Diyos bilang kanyang mga tagapamahala at co-heirs ng Panginoon sa lahat ng nilalang ng Diyos sa sangkalupaan. Kung paano niya tayo minamahal, ganun din dapat tayo sa lahat ng kanyang mga nilalang dito sa lupa. Bakit? Kasi gusto niyang makita ang sarili niya sa iyo. That is why God has given us His image and His likeness.
Dahil ang gusto niya, makita niya sa pisikal na anyo kung ano siya sa mundong ito. God is love. Hello? I want you to meditate that, mga kapatid.